Ay, magandang gabi mga bossing. Ha? Ano tayo? Makipag ano tayo sa vlog ni Tony Claire Castro. Maganda eh. Ha? Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Tony Claire Castro. Medyo ginabi na to ha. Yung mga... Kagabi pa ho to eh. Meron ho itong 51,000 views. No? Ha? Bang inaantok, pwede na naman po mag-team replay. Pero gusto ko lang take upin to kasi, mga ka-clear, ganyan din yung ginawa ni dating Pangulong Duterte. Nung bago mo po si Pangulong Marcos Jr., nag-appoint ng madami. Diba? Nag-appoint siya ng marami. So, itong mga taong tong in-appoint, siyempre, di mo alam. Sa totoo lang, Atty. Claire, nagsiguro talaga si Digong eh. Mantakin mo yung inappoint niya sa Supreme Court, 12. 15 lang yata yung justice sa Supreme Court. Kanya, 12. Kaya nga, di ba? Ang nangyari doon sa impeachment trial na sa Senado eh. Walang nagka-leche-leche. Sinisi pa yung Kongreso. O, unconstitutional daw. Parehas din pala nito si Martires. No? Tuloy natin. Kung ito ba ay gagawa na maayos o hindi. Kasi, appointed yan ng dating Pangulong Duterte. Sabi, Tsak na ano yan, attorney. Gagawa ng maayos siya mga yan. Yung mga inappoint ni Duterte. 100% yan. Para proteksyonan si Duterte. Di ba? Yun lang yun eh. Sa Senado lang, anak ng pating, 15. Ang approve na i-release si Duterte at house arrest. Ano ba ang gobyerno? Wala na. nga nila, di ba? Sa ngayon, nililinis ang basura na ipinasok ni Pangulong Duterte. Ang daming basura niya, Tony. Hindi mo nga alam. Nakapaligid pa yata sa kanya yung ibang basura dyan. Hindi niya alam eh. Oo, totoo lang ha. Kailangan mahusay ang pang-amoy niya sa basura na iniwan ni Digong. Sa COA lang, ang dami pa eh. Bureau of Custom, marami pa rin dyan. Halos lahat na sakay ng gobyerno eh. Yung sindikato, ang laki. Sa kapulisan, meron din dyan. Armed Forces of the Philippines, meron din dyan. Mabuti, matibay nga si ano eh. General Browner eh. Oo. Kung hindi, ay, nako. General Browner lang ang babaliktad. Tapos na itong Pilipinas na to eh. Yung sandataang lakas ng Pilipinas. Tuloy. Okay? So dito, ganoon din ang ginawa. So, isipin nyo na lang mga sige. Sige. Tama ba yun? Tama ba yun na ikaw ay mag-appoint? Midnight appointees ang tawag doon. Na supposed to be, hindi mo na dapat trabaho kasi may papasok ng bagong liderato. Ang problema nga, attorney, alam naman ni Martires, alam naman ni Duterte na mali. Pero, maraming mali na naging tama nung panahon ni Digong. Di ba? At hanggang ngayon, yung mali, para maproteksyonan lang si Digong, nagiging tama. Mantakin mo si Escudero, yung Portuid, naging Portpuet, hanggang ngayon wala. Di ba? At marami pa yan, mga friend, attorney, clear. Hindi ko maintindihan. Yung mga sinasampang kaso, disbarment, para kay Sara Duterte, dapat sobra-sobra madisbar yan. Si Gadon na-disbar eh. Si Sara Duterte, minumura yung Pangulo, pinagbantaan pa, hindi pa nadidisbar. Kaya maraming, mga friend, parang walang ka na ng pag-asa eh, no? Hanggang ngayon, meron namang mga nagsasampa ng kaso, hindi naman umuusad. Si Senator Trillanes, nagsampa na naman, plunder. Kay Bongo, sa kay Digong, wala rin eh, diba? NBI, nagsampa ng grave threat kay Sara Duterte. Sa ombudsman, wala din. Franz Castro, nagsampa ng grave threat kay Digong. Nandito pa si Digong na wala rin, dismiss. Wala paano? Alam niyo mga friend, si Atty. Claire lang talaga kumbaga sa
Masarap pakinggan ng sinasabi niya, may resibo eh. Oh, BASTOS yun, mga ka-clear. bastos, ibig sabihin ito, Claire. Wala kang paggalang. Oo ah. Kasi ang lumalabas, gusto mo pa rin na, ano yun, magkaroon ka ng spy sa loob. Oo ah, mismo. Magkaroon ka ng spy para may tenga ka, may mata ka. Oo ah. Di ba? Kaya ba ang daming, kumbaga, may mga bali-balita sa loob. Yun ang trabaho talaga, attorney, ng mga taong guilty. Oo, nag-iiwan sila ng tauhan nila na puproteksyon sa kanila. Mantakin mo, ang inappoint daw nito si Martires, ha? Sa ombudsman, 204. Pataginig yan. Internal. Nalalabas agad ng mga vloggers. Tapos minsan, kwentong may dagdag. Kwentong kasinungalingan, Jamin Quezon, di ba? So, di ba? May papasok si Pangulong Marcos Jr. Papasok. Nag-appoint si dating Pangulong Duterte. Saan ko nalaman niya? At that time, wala pa ako sa palasyo. Bilanggit din. Kinuwento rin. Ni Secretary Boying Rimulya sa kanilang programa na executive session. Di ba? Daming nilagay. Ito rin ang ginawa niya. Papasok na ang bagong ombudsman, kung sino man yung magiging bagong ombudsman. At mukha siguro na napapansin niya at nararamdaman niya na aplikante itong si Secretary Boying at the time, DOJ Secretary. At takot ng mga Duterte, ang mga kalyado ng Duterte, na sila ay gagawan daw ng kaso. Kaya ba naglagay? Kaya nagkaroon ng midnight appointments? Yun. Para may tenga? Oo naman. Diba mga clear? Kaya may tenga, may mata? Na kung ano man mangyayari sa loob, ibibigay agad yung info? Anong purpose? Diba anong purpose mo? Tagal mo na, nag-retire ka na sa Supreme Court. Ang tagal mo na doon. Tapos ngayon, pumasok ka sa ombudsman. Sige, hindi ka naman pina-impeach kahit medyo, ang trabaho. Pero sa edad mo na yan. Sa edad na yan. Di ba dapat ano na eh. Kasing mabait na babait ka na. Di ba? Dapat ano na. Peaceful na yung utak mo. Dapat wala ka na. May balita nga dito. May ano dito sa atin mga kakli, di ba? Meron dito nag-message. Ano nga yan, Torny? Paano magiging peaceful yung utak niya? Eh, marami siyang kalokohang ginawa. Tsaka yan, mga friend, no? Dapat yan. O maraming na ano, dapat yan. May kanina si Christian Isguera, guest to si ombudsman, ha? Yung salin daw nitong si, dapat, hindi ko gusto yung sagot ni ombudsman, o parang alanganin, ha? Sa totoo, tamang duda rin ako dito kay, kay Rimulya, Ito lang. Nagbigay ng message na kahit retired na, pupunta pa rin daw sa ombudsman. Sa Office of the Ombudsman. Ito si Ombudsman Martires, ex-Ombudsman Martires. Tinanong din kanina ni Christian Isguera yan, kay Martires, kay Rimulya, na pupunta. O ika, pumunta pa sa opisina ko eh. O, ayun na, pag-usapan nyo, sabi ni Christian eh. Wala, konti lang naman, ganito. Bakit ganun? Yung ba ang takot? Pinupuntahan pa siya at ilang beses na bumabalik ko siya na ang ombudsman ha, pero pumupunta pa rin yung dating ombudsman doon. Anong gagawin niya doon? Di ba? Oo. Ano pa ipapapil niya doon? Wala na siya doon eh. O, di ba? Oo. Well, anyway, wala akong personal na knowledge doon. Jamin, Rain Quezon, Dennis Ray, hindi ko wala akong alam doon. Meron ba, Science and Facts, sinabi lang dito, Mixim. So, Anselis. Ha? Nandito si May, Master Pogi nandito, medyo ginabi tayo, ha? Shiro Kanzaki, oo. Well, anyway, ito kasi mga kalis, umpisahan natin tong news. Ito muna tayo, bago tayo pumunta sa latest, okay? Nakita ni ganito ba? This morning po, nag-file po ng sulat para po sa inyo ang grupong Tindig Pilipinas. Nahihingi po nila kayo na simulan na raw po yung proseso at ibisigahan na yung mga confidential intelligence funds ni Vice President Sara Duterte.
Ano yan, hindi ko nakikita yan. Pero bakit gusto sila bukas para masimula na. At pagkaitaan namin kayo kung ano naging action ng aking opisina. So kung dito, malaman naman yan, magsisimula rin sa company. Sir, pwede po ba maharap sa mga reklamo at kaso ang isa pong Vice President? Ang impeachable officer pwede maharap sa kaso. Kaya lang, hindi wala sa poder, wala sa kapangyarihan ng ombudsman na alisin sila sa opisina. Impeachable officer yan. Kaya impeachment pa rin ang proseso. Medyo matagal to ha. Medyo matagal. Pero sir, pwede Ito kunin natin. Gusto ko doon na sa midnight appointments eh. Medyo matagal yan. Ay, masan ba yun? Ito tayo sa mas madali. Ito. Pinapat-aral ko yung Ito, ha? Okay. Mas mabilis to. Saan ba yan? Okay, pasok. admissions into the Ombudsman's office, mga hiring. And unfortunately, last July, there were 204 new hires. Ang dami! Mga 204! Alam mong papasok na ang bagong ombudsman. Ba't kailangan ka maglagay ng appointees mo? 204. Ex-Ombudsman Martires. 204! Jennifer! Diba? 204. Bakit? Ombudsman pa lang yan. At tanungin mo dapat yan kung mga taga saan yung mga 204 na yan. Baka karamihan dyan, taga Davao pa. Oo. Ha? Ombudsman pa lang yan. 204 na yung tinanim nung bata ni Digong. Oh. Sandigan Bayan pa. Sa Supreme Court, 12. Sa 15 justices ng Supreme Court, 12 iniwan ni Digong doon, tinanim niya. Oh. Ha? Sa Senado, Kongreso, may tanim din. Oh. Saan pa? Kapulisan, may tanim din. Oh. AFP, may tanim din si Digong. Kaya nga kung magsalita si Digong, babagsak ka kaparehas ng tatay mo. O yun, nandun sa kulungan yung gago. Tuloy. Anong balak? May balak ba? Tanong muna. May balak ba? Siyempre, Balak bang gawing spies? natural. Balak bang maging tenga? Balak maging mata? At balak maging bibig? Ganun lang yon. Kasi diba, hayaan mo na yung bago. Sana. Pero hindi, ginawa mo na eh. Ginawa mo na. Alam mo, magre-retire ka na. Ano to? Inayos lahat? Inayos lahat? At, attorney, balik pa ng balik, attorney Claire, doon sa opisina ng ombudsman. Ha? Tsaka itsura ni Martires, mukhang aburido mga friend. Paano yung pa-press con niya ngayon di ba? Paano yung baka kapon, sinermonan pa si Boying Rimulya na magtrabaho ka, hindi yung araw-araw, pa-press con ka ng pa-press con. Mantaw mo. Siya, hindi yata na-press con to si Martires ma-press con, kandali lang. Kagaya sa, bakit gatong, yung sasalin, whatsoever. Ay, wala ka. Okay, salin. Kung gusto nung may-ari ng salin, putang ina, anong klase? Ay, salin mukhang malabo ho yan. Marami na naman, pampahaba na naman ho ito ng libro. Ng comics. Mantakin mo, nag-submit daw na salin si Chis Escudero. Alam mo kung ilan ang salin daw ni Chis Escudero? Kanina napanood ko 18 million. Nakinang iyan. Pinakamaliit, yung niregalo lang niya singsing kay Heart Evangelista, $1 million. Pero salin niya, 18 million pesos. Ano ba yan? Tangina. Niloloko na lang talaga to. Mga pulpolitiko na tong gobyerno Putang ina. 18 million sa ilang taon na putang. Anak lang putang ina. Tsaka hindi nga hindi mo magago yan. Natatalino yung mga putang inang yan para ilabas yun. Siyempre, tinago na kung saan yung pera niyan. Katakot-takot na namang investigasyon yan. Para ka naman nagbabasa talaga ng yan. Encyclopedia, hindi na comics Tuloy. in the Office of the Ombudsman. And I will ask these 204 people to reapply. Kasi may 6-month probationary period. I will ask them to reapply lest they become
they be treated as midnight appointees. Ako naman, in good faith yan. I hope they're all in good faith also. They can reapply. Hoy, ang bait, in good faith. Puta, aas daw ni Boying na mag-reapply yung in-appoint ni Martires sa 204. Sisya sa atin niya isa-isa yan. Kung karapat dapat sila sa pwesto, kung karapat dapat nga silang in-appoint ni Martires, puta, dagdag na naman ang pampahaba naman to. Patay talaga si Juan de la Cruz dito. Pero, well, I think, for me, 204? 204 talaga? And some of them to probably hand in courtesy resignations just to show good faith. Kasi yun talaga ang gusto natin, di ba? You don't want to be arriving in a place tapos lahat ng empty seats na in-expect mo ng mga para sa mga kasama mo na-fill up na bigla. O, di ba mga ka-clear? Di ba? Anong balak dun? Although mabait pa magsalita si Ombudsman Boying Pero nung iisipin mo doon na supposed to be papasok ka at ilalagay mo doon yung mga pagkakatiwalaan mo at alam mo magtatrabaho, ay na-fill up na ex-Ombudsman Martires? Ano yun? Bakit? Anong, di ba? Kayo mag-isip mga kaklik. Halimbawa kayo yung bagong boss. Siyempre, sino ba ang kukunin mo? Yung pinagkakatiwalaan mo. Natural. Di ba? Yung pinagkakatiwalaan mo. Pero bakit? Bakit finil up? Bago mag-retire. Mabait pa si Ombudsman magsalita. Hindi naman dapat gano'n. Di ba? Oh, yan. So, marami kasing, yung parang Diba? Lumabas ang totoo, mga clear. Nagrereklamo siya. Although mabait. Pero dapat hindi ganun. Yung supposed to be na iniisip mo na Alam niyo mga friend, kung ako kay PBBM, si Atty. Clara ipepwesto ko sa Department of Justice? Oo. Ha? Qualified na qualified to eh. Kay Boying Ano ba ang kay Boying sa Department of Justice? Yung mga sabongero, hanggang ngayon wala pa na naman. Nakakalaya pa rin. Wala. Malabo. Siguro, dito sa mga politiko na to, na kasama sa flood control anomalies. Ayun, si Escudero, 18 million ang kanyang salin. Bongo, wala pa. Bato, wala pa. Ayan, billion yan. Magkakabistuhan dyan. Sa totoo lang, pagka pinris lahat ang asset nitong mga mga nakadikit kay si Halimaw. Eto si Digong. Diyan, magkakakutan dyan. Lahat ng mga, lalo nito mga general na dumikit sa kanya, na binigyan. Tsak yan. Puro bilyonaryo yan. vacant seat yan para sa bagong papasok na liderato. Finil up mo? Diba? Why? Halatang halata, no, Tony? Why? Hindi naman dapat gano'n, di ba sabi? considered as para midnight appointees. So we have to work that policy. We have to work that policy. Ano mga positions, sir? Ano po yung Lahat ng klaseng posisyon Di ba lahat ng klaseng posisyon? 204. So we're getting the rundown now, and I am asking the civil service to assist us in evaluating these cases. Kasi nga, ang Civil Service Commission naman is very forthcoming, and they have communicated to us their willingness to help us with this issue. Diba? Instead na magtuloy-tuloy ng trabaho, ang bagong pasok ng ombudsman, binigyan pa ng problema nung paalis. Diba? Anong purpose mo? Di ba si Duterte rin, puro problema din ang iniwan kay PBBM, di ba? Kaya si PBBM, ganun din. Mabait. Tsaka, kung hindi nga lang nag-away yan, baka hindi, pero, yan sinasabi na, divine intervention. Ha? Kalahin mo mag-away ang dalawa na yan, nung nangangampanya yan, gaganon-ganon pa. Sweat-sweat yan, panay, puta ka na. Bongbong, pwede bang
Baka hindi ko madatnang gising yung anak ko eh. Nung una ha, pwede bang yung helicopter gamitin mo. Punta ka. Lahat ng bati ko sinaabot ni Bongbong mga panahon na yun. Diba? Budget na napakalalaki. Oo. Maski na alam ni PBBM na wala namang alam sa kalaya mong inilagay sa DepEd. Oo. Wala nang palang Kaya, sakit sa ulo. Tapos binigyan ng kalakalaking mga budget. Ngayon, hindi may paliwanag ng gago. Pero ngayon, wala pa rin nangyayari. Tuloy pa rin ang ng Sara Duterte. Pinagmumura na sila, lahat-lahat. Wala man lang kurot. Oo. Matuloy pa rin ang bunganga ng mga Duterte. Yung magkakapatid na Duterte na pinakidnap ni Bongbong, lahat. Puta. Alak mo. Porque pag wala ka na dyan, sila pa rin yung the loyalty stays sa'yo. Oo naman. Ex-Ombudsman Martires. Tanong lang naman yon. Yun na mismo yun. Diba? Okay. Punta tayo ngayon dito. Ano nang latest dito? Sige. Nang hindi pa nagsumite ng kanilang courtesy resignation dahil umano sa mga pagkilos sa loob ng tanggapan para mangalap ng suporta at maiwasang magbitiw. Ayon kay Clavano, Talagang, ayaw pa magbitiw ng ombudsman ng ganitong galaw pero patuloy pa rin binibigyan ng pagkakataon ang mga opisyal na ito na maghain ng kanilang courtesy resignation bilang pagpapakita ng good faith o tiwala kay Ombudsman ni Christine Remulla. Dagdag pa niya, kung walang issue sa proseso ng pagkakahire o promotion ay wala namang dapat ikabahala. Nilinaw rin ni Clavano na ang panawagan para sa courtesy resignation ay hindi isang uri ng paghihiganti o pamimilit kundi isang pledge of loyalty sa bagong liderato ni O naman mga kakli, pero ikaw, kung midnight appointee ka, hindi talaga dapat mga kakli, dapat hindi talaga gumanito si ex-Ombudsman Martires eh. Sakit sa ulo, di ba, Jaytan? Attorney, trending yung, trending yung video na pinaglalaban mo yung client mo na inarest sa SM na walang warrant. Nakaka-proud. Thank you, sabi ni Jay. Tagal na nito 2015 pa to. 2015 pa yan. 2015. Pero thank you, Jaytan. Thank you so much. Trending ba? si Ombudsman Remulla. It is not an act of retaliation, it is not an act of revenge, but a call to be loyal to the office. There are certain moves na gather sila ng support para hindi mag-file na courtesy resignation. Ano daw, nagkakuha sila ng support para hindi sila mag-file ng courtesy resignation. Hindi pa rin pagsunod yun sa direktiba ng bago niyong liderato. Para hindi mag-file. A call to be loyal to the office. There are certain moves na gather sila ng support para hindi mag-file na courtesy resignation. Diba? Doon pa lang, makikita mo na mga kakliya. Doon pa lang sa action na yan, numukuha sila ng support. Una, hindi na yan pagtalima sa order ng bagong leader. Pangalawa, ayaw na lang magbitaw. Bakit? Back up pa rin ba sila ni Ombudsman? Siyempre. O back up sila ng isang nagnanais umupo sa posisyon? Natural. Bakit? Diba? Bakit hindi nyo hayaan yung bagong liderato to start anew with his own team? And the Ombudsman is aware of that. But again, he's giving another chance to these individuals na mag-file talaga ng courtesy resignation nila as a show of good faith. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito. Anong good faith, good faith? Alam ba ng mga yan yung good faith? Kung lahat ng politiko marunong sa good faith, hindi sana hindi nagkanda hirap-hirap ng bansa Pilipinas sa baon sa utang. Kung alam nila yung ibig sabihin ng good faith, di ba? Kaya talagang mga boss Pero kung papanaw siguro yung ulo nitong sindikato, kung matetegi na, baka mag-iba istorya. Pwede makipag-usap sa
May tao, pwedeng tumawag eh, kung anong, ano eh. Tsaka yun nga, masyado malalim ang mga ibinaon niya, itong ulo ng sindikato na to. Takin mo, Supreme Court, 12 ang sa kanya, 15 maestrado. Oh. Senado, halos kanya rin. Oh. Kongreso, may tanim din dun. Ano, paano? Kapulisan, meron din. Oh. Wala. Talagang mabigat. Hanggang ngayon, wala pa rin yata nasasampahan ng kaso. Next week pa yata magkakaroon ng sasampahan ng kaso. Wala. 26, ilang panahon lang, 26 na, 2026. 27, 28, election na. Oh. Ha? Eh, kaso ho yan, ang tagal niyan. Yung mga sasampahan nila ng kaso, sus, Marioso. Ang galing po nito, si Attorney Regal Mendoza Oliva. Pakinggan natin to. Gage called Tatay Digong now stands before the International Criminal Court. It is no longer a matter of politics. It is a matter of law. And the law, kahit gaano kapakalakas noon, does not kneel before power. Former President Rodrigo Duterte's camp, led by his counsel Nicholas Kaufman, has now appealed to the ICC's appeals chamber, questioning the denial of his interim release. The argument is simple, that an 80-year-old man, once the most powerful in the land, is not a flight risk. That age and alleged illness should temper justice with compassion. But the Rome Statute, particularly Article 60, Paragraph 2, provides that release may only be granted if the court is satisfied that such release will not endanger the proceedings or the safety of victims and witnesses or risk the accused's flight. And here lies the crux of it. The ICC did not find comfort in Duterte's assurances. Because how can the court be at ease when even his own family, the sitting vice president herself, has publicly denounced the ICC's jurisdiction? When words like "we will never surrender him" echo louder than the pleadings of his counsel. The ICC is not blind to political undercurrents. It reads statements not as sentiment, but as signal. And so the pretrial chamber held, continued detention remains necessary under Article 58, Paragraph 1. That is to ensure appearance, prevent obstruction, and avert the commission of related crimes. The chamber found the defense's medical claims speculative, the guarantees of cooperation insufficient, and the atmosphere surrounding his detention still charged with intimidation. Now the appeal moves to the appeals chamber, a higher bench that will not revisit emotion but law. The standard of review is not sympathy. It is error in law or procedure. The defense must prove that the lower chamber misapplied the statute or ignored key evidence. Madaling sabihin na mali ang desisyon, pero mahirap patunayan na labag ito sa batas. This is not a retrial of humanity. It is a review of legality. Let us not forget, interim release is not a right. It is a privilege conditioned upon trust. And when a man's record is one of defiance, when his legacy is marked by thousands of deaths without trial, the court... Sana mapanood ito ng mga anak ni Duterte para huminto na sila ng kakakak at saka ng mga DD shit. Oh.
may find it difficult to grant him the benefit of the doubt. In truth, the appeal is as much about perception as it is about procedure. To his supporters, this is a crusade against foreign meddling. To the victims, it is a fight for long-denied justice. And to the law, it is simply the next step in a due process that he himself once denied to others. If the appeals chamber affirms the ruling, Duterte remains detained under the authority of the international community, a community he once mocked as toothless. If reversed, he may walk out but not free, for the shadow of accountability will follow him still. The irony is almost poetic. Noong siya ang nasa Malacanang, marami ang ikinulong na walang pagkakataong magpaliwanag. Now he stands before a court that listens patiently, meticulously, and lawfully. And perhaps that is the true justice of it all, that the man who built his power on fear must now rely on the very rule of law he once dismissed. Because in the end, ang batas hindi natatakot, hindi napapagod, at higit sa lahat, Mukhang attorney Regal Mendoza Oliva. Mukhang dito sa Pilipinas baliktad. Baka ho yung batas na dito sa Pilipinas parang pagod yung batas, attorney. Ang kupad ng andar, no? Oo. Tsaka yun nga, sa tagal ng pinaghintay mo, dismiss pa ang kaso mo. Iba, attorney, ha? hindi nakakalimot. Another day, another Regal POV. Galing, no, mga boss? Kaya lang, yun nga. Ang batas daw, hindi napapagod, ganito. Dito sa Pilipinas, iba ho yung batas. Diba? Ang batas dito sa Pilipinas, para lang yata mayayaman, diba, attorney? Ewan ko kung mali ako, ha? Pero yun ang nakikita natin. Mantakin mo yung mga sila Jinggoy, sila Bong Revilla, Enrile, meron pa yung topic kanina, Atty. Rene Bueno, itong si Erwin Tulfo, yung citizenship niya. Bukas yan ang talakayan natin. Galing ng Atty. Rene Bueno, mga boss. No? Sana nga, kung totoo yung sinasabi ni Atty. Regal, maganda. Kung yun ang batas, yung batas kasi ng Pilipinas talagang Marioso po. Di ba batas yan? Si Martires, taga Supreme Court pa mismo yan. Yan, tignan mo nga ginagawa. Di ba? Magkulab na tayo, mga friend. Ito, maganda naman to, mga friend. Po yung mga korap na politiko, pag nagsasalita, laging sinasabi, takot ako sa Diyos. Dapat lang silang matakot sa dami ng kickback na tinanggap niyan, sa dami ng kalsadang pinanipis niyan. Kung ako yan, hindi lang ako matatakot sa Diyos. Magtatago na ako sa ilalim ng lupa. Yung God-fearing nila, hindi yan pagiging relihiyoso. Yan ay pag-amin na. Oo, alam kong impyerno ang bagsak ko, pero sulitin ko na muna habang nasa pwesto. Kalat ni. Bago tayo mag-collab. Tayo. Player yata ito ng volleyball, Player nga ito, kalat ni. Player ng volleyball. Collab na tayo? Ay, nako mga friend, no? Jab Alvaro, shoutout. Good evening sa Rox. Pagpalang araw sa inyo. Sa'yo rin. Debrado Ludovico. Blessed morning, Karox and to all.
Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Ikaw din. Aba, ang tagal. Sige lang, kaso lang ng kaso para matuluyan na yung pamilya Dutae. Michelle, Edwin, Mike, shout out my friend. Roselito Mabait, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Mabuhay po. Mabuhay ka rin, Roselito Mabait. Jab Alvaro. Di ako makumbinsi ng pagpunta ni Sara sa Manawag para kay Tatay Pagong. Di ba nga mga wala respeto sa Diyos at tao yung mga Duterte? Arte! Ikaw naman, Jabo. Siyempre, arte. Maka-Diyos. Hayop yan. Mga demonyo. Nagamit yung Diyos. Erlinda Aquino, shout out. O nga kuya, bakit si Sen Trillanes lang ang may balls na mag-file ng kaso sa mga DDS? Marami namang matatalino, tao may abogado pa. Hindi nagkakalakas ng loob magkaso sa mga Duterte at DDS. Kahit nga si PBBM, duwag din. Yun nga, di ba? Sumagot si 3JC po. That is the 1 million question. Well, kasi naman, si Sentry kasi matino at matapang. Yung iba kasi may takot pa rin kahit papaano. Siguro, tinatakot talaga. Pwede. Pero ito, presidente ka. Shout out Akira Milus. Sabi ni Kalatni. Oh. Saan na kaya siya Kalatni? Nakakausap mo ba? Good evening Kasani. God bless your family. God bless Kalatni. Eddie Luna, shout out ha. Hello Karox, kumusta ka na? Sana laging nasa mabuti kang kalagayan. Ikaw din Eddie Luna. Sa lahat ng oras, yung hayop na matandang martires na yan, kasabwat yung magnanakaw nung panahon ng isang demonyo. Totoo, pero ay andyan pa sa Pilipinas yung hayop na matanda na yan, hindi pa umayos at tumulong sa paghuli sa mga magnanakaw dyan. Oy Martires, ilang araw na lang ang buhay mo dito sa mundo, umayos ka naman, tumanda ka na ng ganyan, puro hayupan ang ginagawa mo, mamatay ka na lang na matanda ka, na PI ka, hindi ka pa umayos, mamamatay ka na lang matanda ka, hindi ka pa umayos. Salamat na marami sa Karok, sabi. Galit si Eddie Luna. Linda Aquino ulit oh. Kuya, 15 na senador na bumoto pabor kay Dutae, kasama dun si Lacson. Kaya nga tamang duda rin ako dun eh. Basta lahat yung bumoto dun. Wala kang pagkakatiwalaan dun sa 15 senador na yun. Kita mo na eh. Tanginang Eddie Luna ulit oh. Karox, talagang wala na sa katahimikan na sitwasyon sa ating bansa. Iba't ibang klase ng demonyo ang lumalabas. Ang PI, mga siningaling, hindi na naubusan ng katwiran. Mga sinungaling, mga abugago nga eh, para makalusot lang ang ginagawa nilang kasalanan. Kagaya ng topic mo ngayon, ang putang ng matandang martires, akalain mo, salin ng mga magnanakaw, ayaw niyang ipakita, tarantado yung matandang yan. Kakampi ng mga magnanakaw, Ed Di Luna, God bless sa'yo, Karox. God bless, Ed Di Luna. Ed Di Luna ulit. Yan lintik na martires na yan, pag yan ay namatay at ililibing, pati mga uod sa kanya, magmumura sa pagkakampi sa mga magnanakaw sa Pinas. Dapat yan, pag namatay, hindi bagay ilibing. Kasi pati mga uod nakakain sa kanya ay magsuka. Chupista Bunao. Good evening po kuya at sa mga kawaros. Aba, Mr. Ombudsman, kamusta na ay ano nang nangyari hanggang ngayon? Wala pang napaparusahan. Dapat si former Chief Justice Carpio na lang ang ginawang ombudsman para siguradong may makukulong. Ewan ko nga ba? Tsaka yun nga, oo. Itong si ombudsman na ito ano pala ito? Nalokemia pa raw to. Kanina sa interview kay Christian Esguerra, tapos ilang beses lang nababypass. Kumbaga sa masyadong mabigat yung kanyang hinahawakan para sa ganyang klaseng sakitin na. Ha?
Hi, Excellency. David Ali Mendoza, ang daming Good evening po, Karox. Napunta po si Sarah Jim Potpot sa Our Lady of Manawag. Mabuti po at hindi nagliyab ang katawan niyan. Dapat po ay doon sila nagpupunta sa simbahan ng mga satanista, lalo pa at malapit ng undas. Bilib din po ako talaga sa kaipokrituhan ng pamilyang yan, mga Duterte. Matapos laitin ng inutil nilang ama ang Panginoon Diyos, ay sa kanya din hihingi ng tulong. Yun nga. Sa bagay po, di naman natin alam kung sino nga bang Diyos ang tinutukoy nila. Sa Lady of Manawag pumunta yung gagay. Anong gagay natin? Di Luna ulit, Karox, ang mga Duterte, unti-unti nang lumulubog sa impyerno, kaya kung ano na lang ang maisipan nila para makaawala sa kumunoy ng impyerno dito sa lupa. Ang pinaggagalaw ngayon ng mga Dutae, yung pera na ninakaw nila, yun mismo, sana isa-isa na silang maagnas sa kulungan. Dapat sa kulungan muna ng baboy, ikulong muna yung mga yan. Si Mike Abe maliwanag, magpaliwanag sa kanyang pinupunad. Ayos yan ka Mike Abe. Ha? Di Luna ulit, Ay nako, Inday. Kasi kayong sobra-sobra sa pera, talagang makakaranas kayo ng problema. Masyado kasi kayong show off. Sana kahit naihiga kayo sa pera, sumimple lang kayo. Marami sa inyo, pag nalulunod na sa pera, nalulunod na din sa kayabangan. Para kayong nang iinggit sa mga wala. Konting pino lang, wag masyadong magladlad ng kayamanan. Baka pati Diyos magalit sa inyo. Di nyo lang alam. Totoo yan, Eddie Luna. Ha? Eddie Luna ulit. Huwag kang umiyak, Inday. Mayaman ka naman. Isang araw, wala na yung sama ng loob mo. Ha? Di Luna ulit. Si Martires, yan ang matandang demonyo. Kinupkup ang kapwa demonyo. Kita nyo? May magandang bang nagawa ang hayop na matandang yan? Nung nasa pwesto siya, wala. Yan ang walang kwentang tao. Dapat, Martires, magdasal-dasal ka na at malapit ka na rin sa hukay o kaya sa pugon. Ang ina mo ka. Mabuhay ka, Karox. Ikaw din. Pastor John Lagon, shout out, my friend. Di Luna. Ay nako, Jillian Inday, huwag ka nang umiyak. Ganyan talaga ang buhay. Total, mayaman ka naman. Pero huwag nyong ibandera masyado ang kayamanan. Baka magalit ang Panginoong nakikita sa inyo. Sa sobrang luho, pero ang ibang tao walang wala. Talagang maswerte ka. Hindi ka naging mahirap. Totoo yan. Nabalitaan mo ba yung Eman is Atienza? Oo. Ang problema sawang-sawa sa buhay. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox, at sa mga bossing. Sana nga po, Sir Rox, tuloy-tuloy na yan. Sobrang ng kaguluhan ang pamilyang salot ating inang bayan. Salamat, Sir. Ingat po palagi tayong lahat. God bless us all. God bless, Rodelia. Lisa Cruz, shout out. Mainam na maingay kesa naman sa taong notok. More mistakes, kagulang-gulang. Totoo. Lisa Cruz ulit. Basta nasusukol, palusot pa more. Anong masasabi mo sa comment ng mga ex-justices? Di ba? Lisa Cruz ulit. Kakakilabot si Sarah. Sabi. Mary Lebron, shout out. More Xerox, no skipping ads. Nelson Nuco po. Karox, napanood mo ba yung Tony interview kay Eman? Paano po kayo mapadalhan ng mga vlogs, clippings na you might be interested with? Mga netizen, panoorin nyo muna ito before judging Eman, please. Ano lang yun, Nelson. Napanood ko. Marami akong napanood tungkol sa kanya. Marami. Yan ang laman ng social media. Lahat mainstream media pa. Yung Eman na nga yan na nagbigti. Yun nga, sabi, yun nga parang may sa isip, na-depress,
Ako, paulit-ulit ako. Pag nararamdaman nyo na ng ganyan, tumawag na kayo sa Panginoon, wala nang ibang makakasakit sa inyo. Yan lang ang sa akin, mga friend. Pag inaabot na kayo ng depresyon, iba na ho yan. Wala hong makakasakit sa inyo dyan, kundi Panginoon, magdasal po kayo. Tumingin kayo, kung ginawa yan nitong si Eman, ganun, nung na-depress siya, Diyos ko, tulungan, wala eh. Mantakin ko isipin, di ko makuha. Bakit ka madidepress? Ang ganda ng buhay mo. Oh. Anong depresyon? Oh. Ang dami dyan, naghihirap. May mga taning ang buhay. Hindi ko malaban eh. Oh. Ang lakas-lakas. Oh. Lumaki ng may gintong kutsara sa bunganga. Oh. Kung sa... lahat ng gustuhin niya. Paraiso na yung buhay ng babae. Oh. Amado Galang, shoutout. Walang ginawa siyang si Martinez kundi umupo. Walang ginawa kundi bantayan yung mga Duterte para walang makakagat. Totoo. So, kailangan mag-press con si Ombudsman Rimulya para ma-update ang mamamayan kung may nangyayari sa mga kaso sa mga magnanakaw sa gobyerno. Oo nga eh, pero wala pang sasampahang kaso eh. Ha? Friend Service sa PEDA, shout out. July 7 Alcantara, Christiansen, shout out mga boss. Analisa Polinar, shout out. Tia Delo, Rox. Ano ba ang ginagawang buti niyang si Mr. Kotong Tiniris na bansang Pilipinas magmula nung siya po maupo? Abay, magbantay sa ombudsman. Di ba nagbutas lang po yan ng upuan habang pakuya-kuyakoy at pasipol-sipol? At ang pinakamalagim na ginawa niya pilit itinago ang pinagtakpan si Boy Dila. Yun nga. Malamang sa alamang Xerox, kahit ideklara na di siya makakatanggap ng kahit anong benepisyo dahil sa ginawa niyang kabalbalan at kabulastugan. Ako Xerox, walang kamalay-malay ang ulupong na dutae na di na po nahiga at nagkamal ng katakot-takot na salapi. Ano po? Magkikibit balikat na lang po yan at magbebebelat pa yan. Totoo dahil ang nakuha niya pong kurakot na yaman, Xerox, malamang kaya niya pong tapatan ang mga taga Forbes Park. Wala kayang-kaya niya. Kay Boy Dila lang po, Xerox, di naman po niya yan ipagtatanggol ng panis na laway lang ang kapalit. Ano po? Siyempre, kaya milyon yan. Kaya dapat malaman yung salin yan eh. Kaya nga malakas ang loob ni Boy Dila, umaarangkada, patutsada. Sure ball na siya kasi big time yung bumaliktad ng kaso niya. Yun lang. Yun nga. Nahuli ka Balbon. Kasi mukhang bisaklat po yata at di maayos ang pagkakaplansya ng tinirador na ebidensya, ha? Kaya para sa akin, Xerox, dapat pong pagbuhulin ni si Boy Dila at yan si Mr. Kotong Tiniris. Total nangangamoy himas rehas naman talaga si Boy Kuda. Si Boy Kuda, magbuena mano siya dun sa bagong gawang kulungan. Mukhang Tia Deli, Prince Shervin, mukhang malabo yan. Pwede yatang ipusta yan eh. Yan dalawa na yan. At doon siya magsisigaw na kanyang pinaglalaban. Mabuti nga yan sa inyo mga buwisit, mga leche, kinam. Demonyo. Sabi ko siya, ito impyerno eh. Di ba? Elizabeth Iscario. Good morning, Sir Rox. Yan ang hirap sa justice system natin. Kaso ng kaso sila. Di naman nakukulong. Yun nga. Ano yan? Kunwari may kaso pero di naman umuusad. Yun nga. Kaya dapat talaga magalit ang taong bayan dito eh. Wala kang problema, Elizabeth. Ang problema, sino magagalit ka kay Bongbong? Saan pupunta? Kay Sara? Punta ka na. 3 days of umuusad naman sa loob ng 10 taon. Tignan mo ang kaso ni Cedric Lee at Corneo. 10 years ang inabot. But better than nothing, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa, ha?
Elizabeth Iscarel, yan namang si Martires, naging ombudsman para i-absuelto ang Pro Duterte. Di ba siya na, hindi pa siya nahihiya sa pinagagawa niya? Iba talaga nagagawa ng pera. Wala nang mga hiya yan. Binenta na, yung hiya, nabili na lahat ni Digong hiya. Ha? 3J Shop. At bakit naman siya mahihiya kung piling ni Digong liligaya? Kung sa piling ni Digong liligaya, di ba? 3J Shop ka, patawa ka na naman. Ha? Marilo Pabianak, shout out. Ha? Good day po tayo sa mga ka-warriors. Masyadong obvious itong dating ng ombudsman. Natulog na 7 years, tapos kung kailan nakababa sa pwesto, saka nag-iingay sa media. Sa dami ng hindi niya ginawa at magsilbi sa kapakanan ng bayan. Hay, kawawa talaga itong taong bayan ng mga nasa pwesto. Sinabi mo pa. 3J Shop ulit, oh. Hello, Sir Rox. Wow, ito si Martires. Parang ewan. Feeling niya, boss pa rin siya. Ayon kay Vlogcaster, merong binigyan na ata 20 million ito si Boy Dila para dismiss ang kaso niya. Kaya pala secret ang pagkaka-dismiss. Dapat nga, puta na, tignan ng bank account niyang ayip na yan. Pero itsura, putang na, kala mo talaga, no? Hindi gagawa ng masama. Tangin ng mga abogado yan. 3J Shop po. Sir Rox, ayun naman ang ebidensya. Pinakita ni Atty. Enzo, yung criminal case ni Boy Dila, ang na-dismiss hindi ang civil o administrative na tawag doon. Kaya kung tutuusin, dapat hindi na senador ito ngayon. Dapat ituloy ni Remulla na sulatan si Tito Sen para ma-dismiss as senator itong si Villanueva. Hindi mangyayari yan, 3J Shop. Iisa tumbong ng mga buwaka ng 3J Shop ulit, oh. Nagtataka ako, Sir Rox, bakit nagpadala ng envoy si Bongo kay Trillanes para suhulan? Alam naman niyang matinong tao itong si Poging Sentry. Ayan, nabunyag tuloy ang nanunuhol si Bongo para di masampahan ng kaso. Kung talagang hindi siya guilty, bakit kailangang manuhol para di masampahan ng kaso? Sky's the limit pa ang presyo, meaning 1 billion pesos. Wow, yayamanin si Bongo. Barya lang kay Bongo 1 billion, maniwala ka. Alam mo kasi, mga ganyang sanay na magbayad, mantakin mo si daming mga tangin na, ganyan, kakampi ba yung mga senador dyan na ganun-ganun na lang, ha? Mantakin mo yung ginawa ni si Chis Escudero, talaga sinalba niya, ano? Yung forthwith na talagang pinagkaguluhan ng maraming mga bihasa sa batas. Walang kwenta lang namang gagawa ng ganun si Escudero ng barya-barya lang. Hindi pwede yan, di ba? Ay, nako. Mission accomplished, mga friend. Ha? Kawawa itong bansa to. Wala talaga to. Ewan kung saan pupulutin to, mga boss. Pagkat bukas o topic natin si Garcia. Pinalabas ni Atty. Rene Bueno, si Garcia, na parang inutil. Ha? Yung George Garcia ng Comelec, parang inutil, ano? Pero ang galing magagangak na, kala mo talaga, ano? Bukas o yung topic natin. Magandang gabi po, mga boss. Mission accomplished po, ha?